Good day everyone, I'm Nilin Marquedor. Ang kasaysayan ng paglikha. Nang simulang nikain ng Diyos ang lupa at ang langit, ang lupa ay wala pang hugis ng anyo, dilim ang bumabanot sa kanaliman, at umiihip ng malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga. Ang liwanag ay tinawag niyang araw, at ang dilim naman ay tinawag na gabi. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga, ngayon ang unang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakan mag-ating sa tubig upang ito ay maghiwalay. At ito nga ang nangyari. Ginawa nga ng Diyos ang kalawakan pumagitan sa tubig na itaas ng tubig na nasa ibaba. Langit ang tinawag niya sa kalawakan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ay kalawang araw. Sinabi ng Diyos, pagsama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. Ang lupa ay tinawag na daigdig. Ang karagatan naman ang nagsama-sama ang tubig. Nasiyahan ng Diyos ng ito yung masdan. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng halaman na mumunga at ng bubutil. At ito nga ang nangyari. Sumubunga sa lupa ang ganyang mga halaman. Nasiyahan ng Diyos ng ito yung masdan. Lumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ay katatlong araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit para mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan ng bilang ng mga araw taon nagkapistahan. Mula sa langit ang mga ito ay magsasabog ng liwanag sa daigdig. Nilikha nga ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw, ang araw upang tumanglaw sa maghapon, ang buwan upang magbigay liwanag kung gabi. Nilikha niya ang mga bituin. Nilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito. Ang mga ito ay nagsabog ng liwanag sa daigdig. Tumanglaw kung araw at gabi at ang bukod sa liwanag at dilim. Nasiyahan ng Diyos ng ito ng masdan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ay ika-4 na araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga hayop sa tubig at magkaroon ng mga ibon sa ipapawid. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhalang sa dagat at ang lahat ng bagay na naroroon. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga isda at punuin ang karagatan. Magkaroon din ng mga ibon at punuin ang daigdig. Dumaan ang gabi, sumapit ang umaga. Ngayon ay ika-5 araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga hayop sa lupa. Maamo, may ilap, malalaki at maliliit. At ito nga ang nangyari. Nasiyahan ng Diyos ng ito ng masdan. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon gagawin natin ng tao, ating gagawin siyang larawan natin. Siya ang mamahalang sa lahat ng mga isda, mga ibon, sa lahat ng mga hayop. Maamo, mailap, malaki at maliit. At ito nga ang nangyari. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Humalang siya ng isang lalaki at isang babae. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi, magpakarami kayo at punuin ang iyong mga supling ang buong daigdig at pamalaan ito. Binibigyan kayo ng kapangyarihan sa lahat ng mga isda, mga ibon at sa lahat ng mga hayop. Maamo, mailap, malaki at maliit. At ito nga ang nangyari. Ang lahat ng punong kahoy ay ibibigay ko sa inyo. Ang lahat ng mga luntian ay ibibigay ko ang mansong ilap na hayop. Maamo, mailap, malaki at maliit. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang kanyang ginawa at sinubos ng masiyahan ng masdan ng mga ito. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ngayon ay ika-6 na araw. Ngayon tinapos ng Diyos likain ng lupa at ang langit sa loob ng 6 na araw. Tinapos niyang likain ng lahat ng ito at siya ay nagpahinga sa ika-7 araw. Pinagpalaan niya ang ika-7 araw at itinanggi. Pagkat sa araw na ito siya ay nagpahinga. Matapos likain ng lahat, ganito ang pagkalikha sa lupa at sa langit. Thanks God. Mali ang mura ang pag-obra ka Diyos ng langit at lupa. Pero ang sekreto ng mura pa masugid. Kani sa sunod isugid ko ang sekreto kung paano gitubra kan Diyos ang kalimputan nga binyag. In Jesus' name, amen. Please like, share, follow, and subscribe.